Ako po yung anak ni Lucas Padlan Senior. Pakalakas. Ako po yung anak ni Lucas Padlan Senior. Pangatlo po ako sa siyam na magkakapatid. Gabi po ng September 27, 2016. 11:30 po o 11:45 ng gabi. May kumakatok po sa loob ng bahay, sa labas ng bahay namin. Nang binuksan ko po yung pinto, may apat na kalalakihan po. Mga naka-helmet, mga nakatakip ang muka. Agad po akong pinadapa nila. Sumisigaw po yung anak kong panganay. Mami, dumapa ka na lang. Pagdapa ko po ng sahig, ang tatay ko po lumabas ng kusina namin para tingnan po kami magnanay. Your Honor, yung tatlong lalaki po, pumasok po sa loob ng bahay namin. Kinaladkad po yung tatay ko. Sumisigaw po yung tatay ko. Tinanong po siya ng pulis na walang suot na mask. Anong pangalan mo? Sumagot po yung tatay ko, Lucas Guillermo Padlan. Sumisigaw po siya, aray, aray. Nangihingi siya ng tulong. Wala po kami magawang mga anak niya. Balot po kami ng takot. Sobrang takot. Pagkaroon po nun. Nakarinig na po kami ng maraming putok. So, tingnan niyo yan mga kaibigan, di ba? Chinugi na walang kalaban-laban. Pinasok sa bahay. Wala man lang ibinigay na search warrant, warrant of arrest. Di ba? So, dito mga kaibigan, marami din mga biktima nito, itong EJK na yan, na wala naman talagang kinalaman. Mga collateral damage. At marami din Ilang sandali po, Your Honor. Nayagan lumabas po sila ng parang walang nangyari sa labas ng bahay namin. Saksi yung anak kong panganay na 17 anyos siya noon. Humingi po ako ng tulong sa purok namin. Pero nag-response po siya na hindi sila pwede pumunta dahil ang mga pumatay po ay nasa labas pa ng kalsada ng bahay namin. In case daw po na isugod namin sa ospital, haharangin daw po kami. O madadamay sila. Naya ko na lang po habang umuungol yung tatay ko ng parang may gustong sabihin. Hanggang sa unti-unti siya nawala na ng hininga. Nang sandali po may pumunta sa aming pulis kasama ng tiyuhin ko. Dalawang pulis po. Sabi po nung pulis, pagkasalita niya, yung anak ko, nag-hysterical yung anak kong 17 anyos. Hinihingan kami ng statement. Ang bigat lang po sa loob kasi na sobrang nakakagalit yung pulis na responde sa amin. Isa po siya sa pumatay sa tatay ko. Nagpapalaw ng iyak yung anak ko. Pakiulit ho. Nakasilik lang po ako nila Pakiulit yung po. bata. Inilipat ko sa kabilang bahay ng kapatid ko kasi Pakiulit po yung pulis ako. na nag-responde sa inyo? Ang siyang pumatay sa anak nyo? Pumatay po sa tatay ko. Isa po siya doon kasi wala po siyang mask. Yung Mr. Chair, can I ask questions, Mr. Chair? Go ahead, go ahead, go ahead. Miss Padlan, ikaw ba yung bumukas ng door pagpasok ng mga polis? opo, So, nakita mo, you described na naka-helmet yung tatlo?
Dito po sila, Ito? yung apat lang po ang pumasok sa loob Apat ng na bahay. pumasok. Okay, sa apat na pumasok, naka-helmet ba? Naka-mask? Naka-bonnet? O ano? Nakamas po. Naka-mask. Lahat. Yung naiwan po sa labas, naka-helmet po yung tatlong lalaki. Okay. Yung apat lang na pumasok po, nakilala niyo ba? Ano? Namukhaan niyo? Namukhaan po namin ng anak ko, Ah, lalo po yung anak kong 17 anyos, na tinutukoy niya po talaga kasi yung position po ng higa ng dapa namin is kaliwaan. Doon po ang ulo ko sa paanan niya, siya naman dito sa may paanan ko. Ang way po ng pakusina namin, pababa, so kitang-kita niya, yung papunta ng kusina. Siya po ang nakasaksi. Kung paano kinaladkad yung papa ko. Tanaw niyo na po yung lababo ng kusina namin doon pag dito po siya nakaharap. so siya po yung nakapag-identify sa isa na pumatay na siya din po yung pumunta at nag-investiga. Sabi sa akin, yung anak ko, mami, pakinggan mo kasi yung boses. Doon na po ako natakot nung nagsasalita sa akin yung pulis at nakakatog na kami sa takot. Nilayo ko na lang yung anak ko para sa safe ng anak kong lalaki. Okay, na po. Yung, nung nagsasalita po yung pulis na nag-investiga, na-recognize niyo ba yung boses? Opo, And was it the same person as the person na pumasok earlier? opo. Okay. Pero yung anak niyo ay nakilala, namukha Kung na-identify niya po talaga. Na-identify niya. Umpisa pa lang, pagdating pa lang yung pulis na yun, Tanong lang po, how long after nung binaril yung tatay niyo, bumalik yung nag-investiga? Mga ilang oras, minuto, or ano lang po siguro, ay, hindi ko po matandaan, mga 30 minutes, ganun lang po. 30 minutes? Hindi man lang, Kasama po siya ng tsuhin po eh. okay, kasama na ng chewin mo. Opo, kasi nag-text na po kami, nanghingi kami ng mga tulong para maisugod namin sa hospital yung papa ko kasi naghihingalo pa siya. Nakuha niyo ba yung pangalan ng pulis na yun? Ano lang po ang pangalan sa amin, nasabi, Aronga. Alonga? Aronga po. Aronga? Siya po ang pinaka-leader ng tukhang doon po sa amin. Anong place to? I'm sorry? Phase 9 po, Ng ano po? Ng anong city? Bagong Silang, Bagong Silang, Caloocan. Caloocan. And kailan to nangyari? September 27, September 27, 2016. 2016. Sir, hindi ko po makakalimutan ang mukha niya. Sa dami niya pong ginawa sa lugar namin. Hindi lang po ako, marami po kami. Doon po sila kumbaga nagpunta sa may, dati kung ano yun eh, tawag na ito, dating parang ano, barangay. Dito po sa may harap ng Genesis. Doon po nila dinadala yung mga nahuhuli nilang mga involved sa drugs. May mga nakatambay. Doon po nila tinotorture. To be fair lang din po, yung tatay niyo, was he in the list of siguro sa listahan ng mga gumagamit ba or nagbebenta ng Opo. drugs? Ano? No po. Hindi po. Sa pagkaalam niyo, Pagkakaalam ko po, nagkamali sila ng bahay na pinasok. Kasi may pangalan silang hinahanap. ma-remember mo ba anong pangalan niya hinahanap? May hinahanap po silang pangalan na pilo. Sabi ko, sir, wala pong pilong nakatira dito. And that's not the nickname of your Hindi dad po. naman? Hindi. Talaga ang pangalan nun. Okay, ikaw yung nag-open ng door, no? Opo. Nung kumanak sila. So, may pinakita bang warrant? Or Yun nga po, ginaano ko. Wala po silang pinakita sa akin kasi nagpakilala bang pulis hindi pagpasok? po. Wala. Anong sinabi po? Pagbukas mo ng door, example, anong nangyari? Nagsisigaw po ko. Oh, tinutukan niya po ako ng baril. So, tinutukan ka na. Opo, Pagbukas mo pagpasok pa lang. ko lang. Kasi po yung bahay namin, bago ka tumatok ng pintuan, terrace po muna. Ibig sabihin pumanik yung tao. Kaya nagagalit po ako, nagbukas ako ng pinto. Okay. Pero nakamask sila, sabi mo. Tapos po, pero yung pumasok na po, nagulat po ako ng pagpasok ng walang mas na sabi ng anak ko, yun po ang kumaladkad sa papa ko. Na-identify ko yung boses, nakita siya ng anak ko. Pagdating ng pulis, na-identify ko yung mukha niya dahil po sa anak ko. Pinatotohanan po ng anak ko na, mami, yan yun. Pakinggan mo yung boses, hindi ko makalimutan mukha niyan. Hindi man lang nag-change ng suot or something? Hindi po, mga naka-uniform na po yung dumating. So, naka-uniform na nang dumating. Pero Naka-uniform pagpasok ng bahay, yung apat nakita mo, walang uniform. Wala po. Yung apat na nasa labas, sabi mo, may 7 sila or something like that, no? Mga Walang- po. Naka-uniform ba? Wala. Wala po, mga naka-helmet po yung nasa labas. Naka-helmet. Opo. Pero yung mga pumasok, wala helmet. Thank you, Mr. Chair. Yung mga naka-uniform, meron pangalan yan eh. Mga nameplate dito, meron ba? Wala kayong nakita?
Wala po. Kasi nung time po na yun na iniimbestigahan po yung pagpatay sa tatay ko. Ano ang hawak nila mga baril? Yung nasa labas po, mahaba. Pero yung tinutok po sa akin, dahil maliit lang po yun eh. So, makikilala nyo yung pulis ang tumuto ng baril sa inyo. Hindi po. Kasi po, ano po siya, nakatakip po yung mukha niya. Ah, nakatakip. Sino po yung baril na pumatay na sabi nyo ay walang takip? Yun po yung pumatay, bumaril sa papa ko. Makikilala nyo yun. Makikilala ko yun, sir. Hindi ko makakalimutan mukha niya. Na ang pangalan po niya ay Arongga po. Arongga. Arongga po ang apelyido niya. Oo. Alam nyo po ba kung saan ngayon yung Arongga o hindi na? Wala po idea, sir. Okay. Alam po ba ng barangay ninyo ang nangyari? Opo. Ano po ang ginawa ng barangay chairman? Hindi naman po sa amin nag-response eh. Wala nga po kami malapitan ng mga araw na yun. Kung nilapitan nyo ang barangay chairman, Wala po. Hindi na po kami nakalapit dun. Kasi nga hindi po, na kayo nakalapit sa barangay chairman. opo, kay Purok nga lang po, hindi na sa amin tumulong eh. Unang-una po kami lumapit kay Purok. Hindi niya kami tinulungan. Kasi, my colleagues, bagong silang yung Caloocan is the biggest barangay in the whole country. Anong purok kayo? Ano po, Ano po purok? yung Purok po namin, Oo. si Gapod, Ano pangalan? Purok Gapod. Purok Gapos. Ano po ang pinaka-barangay official dyan? Barangay 176 po. Sino po yung barangay official na humahawak ng Purok Gapos? Pa yun sa Purok. Do you think we should call on the former barangay official on this? Yung Arongga. Attorney Arongga, Conti, we should. do you have information on that Arongga person? No, Your Honor, unfortunately, the police report does not reflect the name of Arongga. We have to look back into the report, Your Honor. We will submit a Is copy. there a police officer with the family name Arongga or known as Arongga in the community? No, Your Honor, we have tried to research. There is a website called www.whowasincommand, where we could search for names of victims if there is open source information about the killings. Unfortunately, his name does not appear there. In her case also, we have not been able to build up or to sit properly regarding the evidence because, well, on one hand, she has very little information, and on the other, she's dealing with family circumstances, including trauma on the part of her child. But did you ask questions with the police station ba of Caloocan whether there is a police officer who was serving that area in that particular time with the name Arongga? Your Honor, we were only able to meet Jennifer around 2018. I'm sorry, you were? We were only able to meet Jennifer in 2018. Yeah. Thereabouts when she joined Rise Up. And so when we tried to ask around, we believe that the police officers had already been reassigned. Yeah, but The wouldn't they have incident- records of who served during that particular time? Meron yan. Diba, Colonel Busita? May listahan yan kung sino yung mga officers in this particular time sa isang stasyon. Yes po, but Yes, Mr. Chair. if you're not doing a quote-unquote proper investigation, the police won't be providing this information. And this was also the time that there was an informal policy that all information as regards drugs or drug-related killings would have to be cleared with CRAME. So we also asked, we asked the assistance of journalists. They have been so far unable to yield any information about Arongga and other circumstances. In that case, Mr. Chair, can we request the CRAME, Mr. Chair, to provide us with a list of police officers who were detailed at what city is that? Caloocan City? Caloocan, Caloocan Bagong City. Silang. From the period, Barangay 176 yun. buong Caloocan na Okay. police, anong period? Anong araw? For the month of September 2016 yun. September 2016, Mr. Chair. So that we could determine for ourselves whether or not a person in that with that family name was actually serving the police station or police. Are you making it a motion or? Yes, Mr. Chair, I'm making it a motion. Is there a second? Moving seconded? Then it's approved. Mr. Chair, Yes, Congressman Busita. Mr. Chair, kanina po nabanggit ni Attorney Conti
Your attention, please. May nabanggit, Mr. Chair, si Attorney Conte, yung sakleo, one time, big time. Saan po ninyo nalaman yung terms na yun? Congressman, in the police reports, actually, it is reflected that these sakleo operations are conducted, and then colloquially on the ground, parang tinatranslate po as one time, big time. Yes. The police term is sakleo. The You know, word you on know the ground is one time, big Yes. time. Do you know the meaning of sakleo? Yes po, simultaneous anti-criminality and law enforcement operations, if we believe so. Thank you, Mr. Chair.